Nagsimula na rin pong magsidatingan ang mga ralista dyan sa Commonwealth Avenue para sa ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sentro ng balita niyan, alamin natin mula kay Julius Disamburon live. Julius, kumusta dyan? Alex, bukod dun sa mga taga-suporta ng Pangulong Rodrigo Duterte ay nagsidatingan din yung mga grupo na nais namang manawagan sa Pangulong Duterte sa kanyang ikalawang State of the Nation address. Ang dating nadadaanan kanina ng mga sasakyan, naging tila, naging dagat ng tao ang mga lansangan. Kung sa dating mga zona ay hanggang malapit lamang dito sa may St. Peter's Parish Church lamang allowed itong mga relihista. Kaibahan po ngayon sa zona ng Pangulong Duterte ay nakalapit po sila o maaari silang makalapit hanggang dun po mismo sa South Gate ng Batasan Complex. Wala ding mga humarang na mga container van sa kanila. Resulta na din ito ng pakikipagpulong sa kanila ng Pangulo sa Palasyo ng Malacanang, simbolo na handa silang pakinggan ng punong ehekutibo. Nasa bungad nitong rally o nasa gawing unahan na ng Sandigan Bayan ang bagong alyansang Makabayan o Bayan ni Renato Reyes Jr. Bitbit naman yung mga panawagan sa pagpapalaya sa mga political prisoners, pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan at wakasan na itong kontraktualisasyon sa bansa, pati na din ang usapin sa pagwaksi sa iligal na droga, pabahay at modernisasyon sa mga pampublikong sasakyan gaya ng jeep at ang kaluwagan o solusyon sa port congestion. Paliwanag ni Reyes, bahagi daw ito ng pagbabagong pagsusulong at demokratikong interes ng masa. Parte naman ng ipinaglalaban ng Anak Pawis Party List na bukod sa peace negotiation sa NDFP, natatalakay po doon sa Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms o KASER ay ang paglaban naman sa kapangyarihan ng mga oligarka at pagbuwag sa mga asyenda o mga bungkalan na kung tawagin. Sa kanila mga bitbit na simbolismo ipinapakita ang kaisang paghahangad ng pagbabago sa ilalim ng Duterte administration. Bagaman wala nga pong shields, baton o anumang armas itong mga pulis na nagbabantay doon sa mga rally points ay nananatili silang nakaalerto at lahat po ay umaasa sa mapayapang pagtatapos ng mga programa. Nasa gawing malapit naman po sa Batasang Pambansa, yun naman nga mga taga-suporta ng Pangulong Duterte sigaw ang suporta at pagbabago tungo sa kaunlaran ng bansa. Kanina nga pong alas 12 ng tanghali ay nag-abiso na po yung mga nagmamando ng trapiko sa mga paligid ng kalsada malapit po sa Kongreso. Ayon po sa mga otoridad, ay ang buong eastbound lane ng IBP Road mula po sa Litex hanggang sa Sandigan Bayan ay sarado na po sa mga motorista kung saan tanging mga VIP po lamang ang makararaan. Yun po mga non-VIP motorists na patungo ng Commonwealth Avenue at manggagaling ng PhilInvest 1 at Sinagtala ay maaaring dumaan sa westbound lane na po ng IBP Road at saka po kayo lalabas ng Sandigan Bayan, habang yung mga motorista naman po na patungo po ng area ng Fairview ay maaari na po kayong dumaan sa IBP Road westbound lane at saka po kayo lumabas ng Litex. Mahigpit nga po ang ipinapatupad na security procedure kung saan kabilang po dyan yung no invitation, no entry policy at gayon din po ito pong no car pass, no entry scheme. Lahat po ay nag-aabang na sa magiging zona po ng Pangulo at umaasa sa pagbubukas ng panibagong yugto ng pagbabago sa bansa. Nagpatupad din po ngayon ng zipper lane sa may bahagi ng Evergudesco ang MMDA at matapos naman pong pagdaanan o daanan nito mga relihista, ito pong bahagi ng St. Peter's Parish Church dito po sa Commonwealth Avenue ay agad naman po itong nilinis ng mga tauhan ng Metro Manila Development Authority. Yan muna ang pinakauling balita live mula dito sa St. Peter's Parish, Commonwealth Avenue, Quezon City. Para sa Zona 2017, Julius Disamburon para sa Bayan. Okay, maraming salamat Julius Disamburon.